What's up guys, and we're back with another Ragnarok Origin classic content dito sa aking channel. So this time guys, ang magiging content natin will be this Assassin's Cross na pinalit ko way back pa. So sobrang late na nitong magiging post ko nito kasi sobrang naging masama pakiramdam ko lately guys. I've been trying to create tips and builds for the Assassin's Cross, pero yun nga, sumama po ang pakiramdam ko. I do apologize sa mga nag-iintay, lalo na sa mga nagme-message sa TikTok account ko. So ngayon, and dito na nagkaroon tayo ng time, nagkaroon tayo ng konting oras para gawin to. So right now, ang ginagawa ko lang naman, since Friday ngayon guys, wala kasing, pag Friday kasi, as you can see sa calendar, wala namang any kind of events. So basically, pag ganitong walang events, ang ginagawa lang natin is MR talaga or monster research. So, okay, let's start the build from our stats. So yung stats natin dito guys will be the basic one, AG 99, and then the rest is sa STR, and then naglagay ako ng isa sa luck kasi sayang yung points. Pero pwede kayong magpalit. You can try 99 AG, you can try 99 AG, 69 STR, and then the rest is luck. Kung nakukulangan kayo sa critical nyo guys, sa critical nyo. Kasi ang need nyo na critical pag PvE at least 120 pataas. Pag naman PvP at least 180. 180 yung pinaka-basic na critical na kailangan nyo para talagang critical lagi ang tinitira nyo sa PvP sa mga player. Okay? And then, I really suggest guys, if you are looking, para maging mas high yung damage nyo dito sa game na to, lalo na kung DPS kayo, aim for high ignore PDEF guys. So as you can see sa akin, 819, mababa pa to kasi yung mga feathers ko and yung mga sa guild skills is hindi pa ganun kataas. So right now, nasa 819 ako. Pero yung iba umabot yan 1,000 pataas. Pag umabot kayo ng 1K, goods na yun, mataas na yun. As far as I know, goods na yun, mataas na yung mga 1K pataas na ignore PDEF. Okay, so work on your feathers aside sa refines guys. Okay, so that's our stats. And then the next is our skills. So let's go to our 5th class skills. So we have the double attack level 10. We have the envenom level 9. And then hiding level 10. Guys, this is for PvE PvE to. Later na natin di-discussion sa ating sa PvP. So we have backslide level 1. Increase dodge. Huwag nyo kakalimutan to. Level 10. Then detoxify. And then for our assassin skills, we have the Cathar Mastery. Basically, you need to have that for boosting your P attack. And then Sonic Glow, this is our second main skill na ginagamit. And then we have the Sonic Acceleration to boost your Sonic Glow skill. It increases 28% and skill damage increases for 30%. Okay? And then we have the Grim Tooth level 5. This is our main skill guys for our build for the Assassin's Cross dito sa Ragnarok Origin Classic. And then Hiding Research level 5, okay? And then what else? Eto, lagyan nyo rin to, syempre matic yan guys, para pag nag-backslide kayo, matic siya mag-out-hide kayo. Alright? So, and then our trans skills will be, first one is Advanced Cathar Mastery, level 10 nyo yan. And then you need to have this Deadly Poison. And then, lalo na to, Find Weakness. Damage versus medium-sized monsters and players. Guys, ang players are considered as medium-sized, okay? So, tandaan nyo yan. So, ayan, pampalakas din siya aside sa monster, ng mga medium-sized, pampalakas din siya sa mga demi-human, ng mga players. Okay? And then, put this one, kasi pang crowd control to. Pag kayo na crowd control kayo, pwede nyo i-activate yan para mawala. Example, na spider web kayo or hindi kayo makagalaw, na-skillan kayo, click nyo lang yan, pwede kayo makaalis din sa crowd control. And then, last is itong Poison React. Yan, read nyo na lang, poison resistance siya and normal resistance, okay? That's our PvE skills for our Assassin's Cross. And then yung sa manual natin, ito number 1 natin is Grimtooth guys.
Number 2 is yung hiding, enchant poison, cross parry, detoxify. And then, ayan, sa auto settings natin, is number 1 lang is itong grip root and enchant poison. Hindi lang ang naka-auto sa atin. Okay? And then, sa guild skills natin, ang pa-priority nyo dito guys is itong ignore defense. Kaya siya mababa pa dito kasi yung sa guild namin, yung laboratory is hindi pa level 3. I think level 2 lang ata siya or level 1. So, kailangan, yung leader namin kailangan mapansin to. Kailangan niya ipa-level to para madagdagan ko pa rin tong, para mas tumaas lalo yung ignore feed up na pwedeng dagdagan. Okay? So, ayan ang lalagay nyo dyan. Sa akin, ginawa kong 60 tong character attack pataas ng PHP attack and then ignore defense. Yan na prioritize ko parehas. Okay? And then, yung natira, dito ko na lang muna nilagay habang wala pa. Okay? And then, what else? Items, guys. Okay, item builds. So, since nag-grind lang naman ako, kahit ano na lang ilagay nyo dito, mga bro. So, ayan, sa weapon, directly punta na tayo ng Divine Armament for our build. So, this is my build para sa PvE, sa boss hunting, sa lahat-lahat, sa grind. Basta sa PvE thing, sa mga dungeons. Sa dungeons lang naman guys, ang ano lang naman dun is magpapalit-palit ka ng cards. Pero yung same build ko is ito. So I have this one. Ito yung activated sa akin. Itong Blade of Basu, Arya Deva. Kasi ano siya ng Sonic Glow. Affected siya pag mataas ang attack speed mo. Mas mabilis siya nag-trigger. Mas mataas yung damage niya mga bro. So yan yung naka-activate sa atin. Mas better to guys. Aside dito sa dalawa. Pinaka-better to nga sa gitna. And then dito, for sure marami magtatanong sa inyo bakit sprint set yung naka-activate sa akin, hindi rider, hindi white wing, hindi fear. Okay, so the reason why sprint set guys is, and as you can see, ano ba bigay niya? Int siya, di ba? So meaning yung int is hindi naman na-affected yung bawas natin sa Grim Tooth or sa Sonic Glow. Ang kinuha lang natin dito mga bro is itong global CD, minus 10%. So as you can see, yan, naka-expert ring tayo parehas. Okay? Naka-expert ring tayo kasi meron siyang global CD na minus 5%. Bakit? Kasi apektado niya guys yung Grim Tooth. So, syempre, the more na nag-i-skill ka ng Grim Tooth, mas mabilis na nagpo-proc yung Sonic Glow. Mas kasi tinest it out na namin siya mga brother using a brooch and an expert ring. Sa brooch na merong white rider set ba yan? Something like that. Oh, I mean white wing set plus brooch na dalawa. Tapos versus expert ring and 2 expert ring and sprint set. Mas malakas yung damage output ng 2 expert ring tsaka sprint set kaysa dun sa white wing set with 2 brooch. Papakita ko rin sa inyo guys later. We will test it out para ma-check nyo rin kung bakit. Kasi mas mataas yung damage output ng expert ring guys tsaka ng sprint set. So yun lang naman yung reason nun kung bakit yun yung gamit ko as for my build dito sa Assassin's Cross ko. And same as sa PvP, ganun na rin yung ginagamit ko kasi mas malakas din talaga yung nagiging damage na mas nai-spam mo ng maayos yung Grim Tooth mo at the same time nag-i-spam din yung Sonic Glow. Mas mabilis na nagpo-proc yung Sonic Glow, so mas mabilis mong napapatay yung kalaban, mas mabilis kang nakaka-damage sa kalaban ng mas mataas talaga. Okay? So, and then yan, same thing lang naman yung item. Actually guys, ang malas ko sa item kasi up until now, isipin mo 3 weeks na ba tong game or 2 weeks? Up until now, violet pa rin yung weapon, hindi daw makakuha ng yellow box. Ever since talagang malas sa weapon box. And then, pagpakita ko na rin sa inyo mga bro yung enchant ko sa item. For PvE ito guys for PvE start na natin dito. So dito hindi pa ako masyado nakakuha ng magandang enchantment. And then, PvE technique level 3, PvE technique level 3, vitality boost level 3. Dito, superior crit. Ito guys, ang mahalaga. If you're going to play Assassin's Cross na ganito yung build na same sa akin, don't forget to get at least level 3 superior crit sa weapon, sa ring, and sa weapon and sa ring. Kasi dyan yung kukunin yung, kung makikita nyo, crit plus 14, crit damage 7%. Kasi guys, lahat ng tira ng Assassin's Cross is puro crit damage. So, at least dapat pataasin nyo yung crit damage nyo talaga dito sa Assassin's Cross. Okay? So, don't forget to get that.
And then dito, yan, kuha na lang kayo ng superior P attack kasi yun lang naman ang pinakamaganda makukuha dyan. Or you can get PvP technique. Siguro lagay na lang din kayo ng preset nyo. Eto guys pala, konting tips ha. Pag magpapalit kayo ng class nyo, gawa kayo ng sa enchant para hindi kayo palit-palit ng enchant pag magpapalit kayo ng class nyo. Ayan, and may naka-ready na ako na range if ever mag-sniper ako. May naka-ready ako na melee, may naka-ready ako na magic ata dito. Saan napunta yung magic ko? Napalitan ko ata. So yun, basta yun yung regarding sa preset. Ganun ang gagawin nyo para hindi kayo para if ever man matripan nyo magpalit ng another class, you can do it by doing just a preset. Hindi na kayo mahahassle sa preset. Okay? So yan, don't forget superior kit, at least level 3 dito sa weapon and then sa dalawang ring. Okay? And then the rest PvE technique as much as possible, PvE technique for more PvE damage bonus. Okay? That's for the enchantments. And then what else guys? Sa cards, actually guys, ang ginawa ko kasi, eto kung makikita niyo sa belt ko ha. Ayun, ang dami nakaano sa akin. So if ever nalalaban ako, example, Orc Lord or Hero, yan, naka-activate sa akin yung PvE large. Ipapatay naman ako na, example, Edgar, yan, kiklik ko lang yan, magpapalit na yung set of cards niyan. So, mas maganda guys, gawa kayo ng ganito. Medyo matrabaho siya pero worth it. Sobrang worth it na ito mga bro. Hindi kayo mahahassle kakapalit ng cards sa mga every runs nyo para hindi kayo mahirapan lagi. Makapalit kayo, Aprioni, Moonlight, diba? Ang bilis, hindi na hassle. Para isang click na lang, palit lahat ng cards. Diba? Ganun ang gawin nyo. Tapos nakalagay na rin dyan pang PvP nyo mga bro. Okay? And then, sa skills naman for our PvP. Okay, so pasadahan lang natin na mabilis to guys. So ayan, double attack level 10, shield dodge ito. Huwag nyo kalimutan to kasi goods yan. Meron kayong 10 seconds, 5 seconds for additional 3 for dodge. And then same as, ayan, may Chris dodge, hiding level 10, detoxify, backslide guys, Qatar mastery level 10. We have the hiding research, backslide hiding, Sonic Blow, hindi mawawala yun. It's our main skill. Sonic, Grim Tooth level 5. I-post nyo na lang guys tong video if na medyo nahuli kayo. And we have the Qatar Mastery, Advanced Qatar Mastery, Cross Parry. Pagkagyan natin lang sa maglakay sa points. Ayan, same as Find Weakness, Enchant Poison. Okay, and then sa settings naman, okay. So number 1 is yung Grim Tooth pa rin. Sonic Blow, number 2, Cross Parry, pang crowd control. Ito, nilagay na natin tong tawag dito, shield dodge, then hiding, backslide. And then sa auto natin guys, yan, Grim Tooth. Sa auto, ang pwede nyong ilagay, Grim Tooth, Enchant Poison, tsaka Sight. Maglagay kayo ng Sight guys kasi sobrang halaga ng Sight sa PvP. Okay, so bumili kayo ng Horong card or mag-snap kayo ng Horong. Alright? And then sa stats for PvP, baka palitan ko to, baka gawin kong 69 STR, 99 Agi, and the rest is luck. Baka ganun ang gawin ko for my stats sa PvP. Kasi syempre mas kailangan natin ng critical 156 lang kasi critical ko dito, baka pataasin ko pa pag PvP ako, pag nag-search ako ng PvP. Okay? So let's go back sa ating PvE. Ito guys, papakita ko na sa inyo yung sinasabi ko sa inyo kanina regarding sa may damage output na ginagawa ng expert ring. Dito sa search tayo ng Moonlight guys. Moonlight tayo. Moonlight yung susubukan natin na MVP. Try nyo na lang din on your own. Pero kasi sabi ko nga sa inyo, we've tried this a lot of times and it shows nga na mas mataas yung DPS ng 2 expert ring and sprint set. Okay guys, sprint set tayo ngayon and 2 expert ring. Okay? Card natin sa weapon is we have skeleton worker na the perfect. We have Vadan card and then we have Straub. Okay? Okay, try na natin guys ha. We're going to use concentration pots. Yan. Buffs tayo. Susubukan natin siya guys ng 1 minute 1 minute yung testing natin sa kanya. And our pet is Squidjet. Okay?
Tingnan nyo guys yung magiging damage output niya. After 1 minute to walang post to, dire-diretso to mga bro. Guys, hindi na natin siya masyado na ito. Sumobra ng 1 second. Okay. So, ayan. Kung mapapansin nyo, pasobrahan na lang na din natin yung sa susunod. Okay. So, 848, 848, 42. 848, 42. Okay. Yan yung output natin for testing out the sprint set and 2 expert train for 1 minute and 1 second. Okay. So, papalitan na naman natin ngayon. Papalit tayo ng set ngayon. Gagawin natin siyang white wing set. Okay, white wing set naman. And then, gawin natin siyang brooch. Tatry na din natin yung white, yung rider set guys. Para just to make sure lang. Saan na yan? Yung brooch. Yung brooch ito lang. Saan na another brooch? So, we have 2 brooch and white wing set guys. Okay? Try natin yung 3 set para sure na kayo. Okay, game. Start natin. Game. Aray ko. Hindi ba natin na-post? Hindi nga natin na-post. Okay, ulit. And guys, 2 brooch to and white wing set. 1 minute and 1 second natin siya ita-test it out. Since 1 minute and 1 second yung kanina. Okay. So this time siguro mas nag-proc yung Sonic Blow. So still mas mataas pa rin guys yung kung ikukumpara natin siya, mas mataas pa rin yung expert ring and sprint ring. But we got 82244. 82244 sa so ayan yung difference niya guys at least may halos 300k yung difference niya sa dalawang build. And then tatry naman natin yung isang set, yung itong rider set guys, yung more agi. Tingnan natin kung anong meron dito sa more agi. Start natin AI. Okay. Actually as you can see guys, ito yung test it out ko kanina. 81949. Ito yung nauna before ako mag-start ng video. Nag-test it out muna ako and ito yung nangyari sa sprint set and 2 expert ring versus 2 brooch and white wing set. Ito siya. 7M yung sa and then 8M yung sa sprint set. Okay, so may almost 1M siya mahigit na difference. Hindi ko lang alam dito, siguro mas nag-proc ngayon na nag-proc yung Sonic Blow. Okay, pero test naman natin tong rider set guys. Okay? 1 minute and 1 second.
First time ko guys na gagawin tong sa may rider set kasi I'm not sure talaga if Agi pa rin nagbe-base yun sa Sonic Glow. Let's see if ano magiging resulta nito. Okay. So, yung third natin na sinubukan na merong rider set and 2 brooch is yan yung damage niya. Mas mababa siya guys. So, 8M lang yung output niya talaga. 8M yung ginagawa niya. A2, lagyan natin. A295, tama ba? Tama, A295. Ito yung sprint set, ito yung white wing set, ito yung rider set guys. Okay, so meaning mas mataas pa rin yung damage output na naibibigay ng sprint set tsaka 2 expert ring kasi mas mabilis siya nag-i-skill, mas mataas yung damage output niya. Okay? So kayo, try nyo din on your own. Basta ito yung sa akin. Ito yung may bibigay kong output dito sa build ko as sprint set and 2 expert ring na ginagamit ko. Okay, mas mabilis siya for me. Alright, so yun guys. I think hanggang dito na lang muna ang ating quick build dito sa aking Assassin's Cross. So ayan, sa mga nagme-message sa akin sa TikTok guys, I'm going to upload this na. Date ngayon is Friday, April 10. So I hope mag-enjoy kayo sa build natin ngayon. I don't know if I'm going to change my class pa in the future, pero for now nag-enjoy naman ako dito sa Assassin's Cross and I hope kayo rin if gusto nyo mag-change very soon. Yan, try nyo on your own guys. Masaya naman siya kasi balance siya, maganda din siya for PvE and at the same time hindi kayo limitado sa PvP guys kasi sobrang lakas niya sa PvP talaga. Hindi ko siya masasabing OP, hindi ko rin siya masasabing OP sa PvE. Iba pa rin yung DPS ng Biochem na acid demonstration kasi alam niyo naman ang galing din tayo doon. Pero ang kinagandaan dito sa Assassin's Cross guys, balance siya. If you are attacker if attacker player kayo, if DPS player kayo, at the same time gusto nyo rin na malakas din sa PvP kahit pa paano, PvE kahit pa paano, Assassin's Cross is the best guys. Sobrang good siya for him. So ayan guys, thank you so much for watching our content for today's and I hope makapag-upload pa ako ng iba't ibang contents very soon. Sunday, uwi namin, I'm going to video natin, okay? And guys, thank you sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like sa TikTok ko. Guys, thank you for all the support and I hope to see you soon once again. Thank you guys. Bye-bye for now.